balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, kung dati nga pinotakti ng batikos ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao sa rason na nanghingi daw ito ng 40 million US dollars para labanan lamang si Terence Crawford matapos nito talunin si Kid one-time Thurman at naagaw nito ang WBA World title sa welterweight. Ano yan ang mga boxing fans at experts mga idol? Humingi daw si Pacquiao ng malaking halaga na hindi kaya ibigay ng isang promoter para magkaroon lang daw siya ng alibay na makaiwas kay Crawford sa dahilan na alam daw mismo ni Boss Manny na tagilid siya sa laban kay Crawford. Subalit iba naman po ang naging reaksyon ni Pacman dito mga idol. Ayon sa kanya nanghingi daw siya ng malaking pera kay Crawford dahil si Pacman lang daw ang majority na magbibigay ng malaking revenue sa kanilang bakbakan dahil wala naman daw gaano kalaking fanbase si Crawford pero nabatikos lang talaga si Pacman sa mga oras na yun mga idol. At sa ngayon po tila na-expose na si Crawford at masasabi talaga natin dito mga idol na merong punto talaga ang mga sinabi dati ni Boss Manny patungkol kay Crawford dahil sa unofficial record nga po galing sa kilalang boxing site ang naging rating daw ng pay-per-view sa bakbakan ni Terence Crawford kalaban sa Israel Madrimov ay nasa pagitan lamang ng 75,000 hanggang 100,000 pay-per-view buys lamang at sobrang napakaliit ito mga idol. Talagang lugi ang pay-per-view dito. Sabi pa nga ng legendary promoter na si Bob Arum kung hindi daw umabot ang 150,000 pay-per-view buys ang boxing event sa pay-per-view ay masasabi niya mga idol na lugi talaga ito. Break even lang daw kasi mga idol ang 150,000 buys sa lahat ng gastos simula sa pag-promote ng laban at kasabay sa mga pay-per-view numbers na to ni Crawford mga idol. Sinabi na rin dito na halos umabot ng 10 million US dollars ang inabunuhan ni Turki Al-Sheikh sa hindi magandang numero ni Crawford sa pay-per-view. At malamang mga idol, naramdaman na talaga ni Turki Al-Sheikh ang naging sitwasyon ni Bob Arum sa ilang taon nito na pag-promote sa mga laban ni Crawford. Puro daw talaga abuno ang top rank sa mga laban ni Crawford. Kung hindi daw nito sinamahan ng magandang undercard ang laban ni Crawford, bankrupt daw ang abutin ng top rank. At speaking dito mga idol sa undercard, sa pay-per-view numbers ni Crawford kay Madrimov, kasama pa dito mga idol sa Isaac Pitbull Cruz na merong bitbit din na maraming live audience. Kaya mas worse pa talaga mga idol ang magiging numbers ni Crawford kapag wala si Pitbull sa undercard. Kaya masisisi ba natin mga idol dati si Boss Manny na nanghingi siya ng 40 million US dollars para labanan lamang si Crawford dahil malaki talaga ang tiwala ni Pacman. Nakikita talaga ang laban nila ni Crawford dahil sa suporta ng mga avid fans ng Pinoy Legend. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po lumabas ang rumors na mapapalaban ang isa sa mga pambato natin sa Super Bantamweight na si General Casimero sa October 13, meron na naman po rumors ulit mga idol na makakalaban nito ang matigas na fighter na si Saul Sanchez. Ang fighter na tumalo na rin sa dalawang Pinoy. Kabilang na nga dito mga idol si Arthur Villanueva kung saan marami kaagad ang nagsasabi ng mga Pinoy boxing fans mga idol na delikado daw si Cuadro Alas sa laban na to. Sa rason aktibo daw sa bakbakan si Sanchez na halos lumalaban ng 3 beses sa isang taon at matigas rin ito katulad ni Casimero. Pinahirapan lang naman kasi daw nito mga idol ang dating kampiyon na si Jason Maloney sa bakbakan na kahit basag na mukha nito mga idol, nakipagbakbakan pa rin siya ng harapan kay Maloney at delikado daw ito para kay Alas mga idol na medyo kulang pa daw sa hangin at higit sa lahat isang taon daw ito na hindi napapalaban sa bakbakan. So ano sa tingin nyo mga idol? Upset ba ito para kay Casimero o gagapang dito sa bakbakan si Sanchez?